Hello mga ka-OFW, ako nga pala si Paz, isa akong dating DH sa Hong Kong na tumagal ng 7 years and 5 months. Sa bidyong ito, ikukwento ko sa inyo yung kahalagahan ng pagiging accountable or accountability. Ano nga ba itong tinatawag na accountability or pagiging accountable? Ito yung tinatawag na accountable ka sa kung ano mang resulta ng mga pinaggagawa mo. Halimbawa, nag-failed yung relationship ninyo, accountable ka na may nagawa kang hindi maganda, kailangan mong i-accept sa sarili mo na may pagkakamali ka. Isa na yon, example. And then, sa negosyo rin, ganon. Halimbawa, nalugi yung business mo, accountable ka na may mali ka, na kailangan meron kang i-improve sa sarili mo. 'Di ba? Para, nang sa ganon, yung susunod mong business, mas mag-improve na. Ang pagiging accountable o responsable sa isang bagay ay may kinagaganda rin bilang sa pagkatao mo. Bakit? Kasi mas madali mong matatanggap or maa-accept yung mga pagkakamali na nagawa mo. At wala kang ibang sisisihin kundi yung sarili mo kung ano man yung naging resulta ng mga pinaggagawa mo. 'Di ba? Hindi natin pwedeng isisi sa iba yung nangyari. Wala tayong ibang sisisihin kundi yung sarili lang natin, lalong-lalo na sa negosyo. Gano'n dapat tayo, maging accountable tayo kasi kung magiging successful man yung business mo, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo lang din. Kasi kumbaga may napapaloob din dito ulit na disiplina. Sa pagiging disiplinado mo, magiging accountable ka sa lahat ng bagay. Nang sa gano'n, kapag accountable ka, mas may chance na magtagumpay ka. Kasi inaako mo lahat. Kumbaga inaatasan mo yung sarili mo na kung ano't ano mang mangyari sa mga bagay na 'to, wala kang ibang sisisihin kundi yung sarili mo. Kung magiging matagumpay ka, sisihin mo yung sarili mo. Kung magiging failure ka, sisihin mo lang din yung sarili mo. Wala tayong ibang sisisihin na ibang tao kundi yung sarili lang natin. Kailangan 'yan pa lang is magkaroon tayo ng ganyang attitude. Ako naman may time na hindi rin natin masasabi na hindi naman tayo perpekto, pero kailangan natin na ma-improve sa sarili natin yung pagiging accountable, lalong-lalo na kung sasabak tayo sa negosyo. Kasi kung hindi tayo magiging accountable sa lahat ng bagay, papaano na? Papaano tayo magiging, a good leader or papaano natin papamunuan ang isang negosyo kung tayo mismo hindi tayo accountable sa mga pagkakamali o sa mga maling nagagawa natin? Kapag ba naging accountable ka, ano yung magiging, good points nun? Kapag naging accountable ka kasi sa mga bagay-bagay, mas may chance na mag-e-improve yung mga pagkakamali mo. Kasi nasabi mo, ito na yung pagkakamali ko from the past. So, sa mga susunod dapat ito yung gagawan ko ng solusyon. Kumbaga, ina-account mo sa sarili mo na yung mga pagkakamali mo, kailangan mong i-improve yun or kailangan mong mahanapan ng solusyon. Dapat solution maker ka rin. Hindi po pwede yung nagkamali na nga nung nakaraan, uulitin na naman yung pagkakamali hanggang mauulit na lang din talaga yung nagkakamali. Kumbaga, ang dapat doon, instead na lagi na lang natin tignan yung mga pagkakamali, hanapan na lang natin ng solusyon. Nang sa ganun, mas magkaroon tayo ng mga improvement. Ang pinapaniwalaan ko nung nasa Hong Kong pa ako ay naniniwala ako na dito sa Pilipinas meron kang maki-create na opportunity. Pero hindi mo basta-basta makukuha 'yun nang wala kang ginagawa. Siyempre pagtatrabahuan mo talaga. Kung meron kang mga side hustle ngayon or meron ka ng opportunity na nakikita ngayon, well, good luck and congrats sa'yo. At sa mga kagaya ko na hinahanap pa rin ng opportunity dito sa Pilipinas, magpatuloy lang tayo, 'wag tayong hihinto. Tuloy-tuloy lang tayo. And gusto kong iwanan sa inyo yung don't do unto others if you don't want do unto you. At kung hindi pa kita friend or hindi ka pa naka-follow sa'kin, follow ka na lang and then kapag nakitaan mo ng magandang halimbawa 'tong mga video na ginagawa ko or may value para sa iyo 'to, please do comment and like and share na lang din para nang sa gano'n mas marami pang may mas matuto. So 'yun lang, salamat.